Iba't ibang grupo ang nagsampa ng panibagong kaso sa Ombudsman laban kina dating Pangulong Benigno Aquino III at dating Budget Secretary Florencio Abad dahil sa issue ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Kabilang sa kakaharaping reklamo ni Aquino at Abad ay graft, technical malversation at usurpation of legislative powers. Si Aileen Milio sa detalye. Nahaharap sa patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget and Management o DBM Secretary Butch Abad. Kaugnay ito sa pagpapatupad sa Disbursement Acceleration Program o DAP na una nang idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Inihain ng iba't ibang militanteng grupo ang 26 na pahinang technical malversation case laban kina Aquino at Abad. Bukod sa kaso ng technical malversation, nahaharap din ang dalawang dating opisyal ng kasong graft and corruption at usurpation of legislative powers. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, ngayong wala na sa pwesto si Aquino ay dapat na nitong harapin ng kanyang pananagutan sa issue ng DAP. Ang mga isinampaan niya nilang reklamo ay kabilang na rin noon sa impeachment complaint na kanilang inihain sa Kongreso noong 2014 pero hindi nakausad dahil karamihan aniya sa mga miyembro ng Kamara ay Liberal Party o mga kaalyado ni Aquino. Strongest argument namin sa pananagutan ng Pangulo sa lahat ng approval ng pag-release ng pondo at pag-iipon o pagkukuha ng savings sa lahat ng memorandum kaugnay ng DAP, merong pirma ang Pangulo. Ibig sabihin, siya ang nag-approve, siya ang nagpapa-implement ng Disbursement Acceleration Program. So hindi po maaari na exempted siya dun sa pananagutan sa mga kaganapang ito. Una na ring nagsagawa ng sarili nitong investigasyon sa posibleng pananagutan ni Aquino at Abad. Pero nilinis naman ng Ombudsman ang pangalan ng dating Pangulo sa issue ng DAP. Gayunman, sabi ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, noong mga panahong iyon ay may immunity pa si Aquino. Ngunit hindi naman anya tahasang sinabi ng Ombudsman na walang pananagutan si Pangulong Aquino. Ngayong wala na siyang immunity, sa tingin namin napakalaki ng pananagutan ni Presidente Aquino sa DAP dahil hindi lang naman ito kagagawan ni Secretary Abad o ni Mr. Ilampagos. No? Sa mga dokumentong naka-attach dito sa aming complaint, kitang-kita, klarong-klaro na merong consent no? Si Mr. Aquino doon sa DAP. At in fact, siya mismo ang pumipili kung anong proyekto ang papayagan sa DAP. No? This will now trigger a new investigation at titingnan ng Ombudsman kung ano nga ang extent ng culpability no, ni Mr. Aquino and Mr. Abad. No? Kabilang sa mga grupong naghain ng reklamo laban kina Aquino at Abad ay ang Bayan, Alliance of Concerned Teachers, Bayan Muna, Courage, Volunteers Against Crime and Corruption, Wanna Change Movement, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Gabriela at Kalipunan ng Damayang Mahihirap. Umaasang mga nasabing grupo na mapapabilis ang proseso at mabibigyan ng karampatang solusyon ang problema sa pork barrel system. Dapat din anilang maging mensahe ito na kailangan ng tanggalin ang pork barrel sa national budget. Lalong-lalong na ngayon na merong mga umaalingasaw na ibabalik daw ang pork barrel. No? So ito ay paniningil, kailangang managot, dapat managot ang lahat na sangkot, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapasasa sa budget ng bayan, lalo nga dito sa Disbursement Acceleration Program. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.